So ito naman mga idol, no, sa pag-timing naman ng NS150 at NS160 ng balancer. So ito mga idol, kahit unahin nyo to, kahit unahin nyo yung gear dito, ito. So walang problema, basta ang mahalaga ay magkatapat yung marking. Kasi may marking yan. Ayan o, may T nakalagay, tapos may isang guhit, tapos meron siyang marking dito sa kabilang gilid. At meron din tong marking dito rin sa kabilang gilid. Ayan. So, dapat magkatapat yung dalawa na yan. So, sa paglagay ganito, para hindi kayo mahirapan, no? So, unahin nyo muna to, pinaka-balancer niya. Ito yung balancer, lagay muna natin siya dito, no? Ayan, lagay muna natin. So, yun. Magkatapat na yung pinakalagayan niya ng konya. So, pagka nilagay nyo na to mga idol, so, dalawa kasi ang konya. Ayan, merong maiksi, merong mahaba. Baka malito kayo dito sa dalawa. Baka yung mahaba mga idol ay may lagay nyo dito. So, problema, no? So, dapat yung mahaba dito sa kanyang sigunyal. Kasi, pag nilagay nyo yan siya dito, dalawa pa ang kumakapit na gear. Itong gear na to, yung katapat na balancer, at itong gear ng clutch housing. Okay, so dapat kung alin yung mahaba na kunya, dito nilalagay. Kasi malimit yung nakikita ko na pag ako nagkalas, yung kunya na maiksi nandito. So, ang kinakapitan lang ng kunya dito sa mismong gear, kunti na lang. Pag nasira kasi yung mga idol, possible, magkakaproblema kayo. Okay? Basta kung alin yung maiksi, yun yung nandito sa kabila. Ayan, lagay muna natin siya dito para ma-timing natin. Okay? So, sana nakabigay ng idea dun sa iba, no? Ayan. So, ayan, nilagay na natin yung pinaka-kunya dito sa kabila. Ngayon, lagay din natin tong lock. Ayan. So, sa lock naman ng balancer mga idol, yan, kung makikita nyo, meron siyang kanalo, ayan o, may kanalo. Tapos dito sa kabila ay plain lang. Sa paglagay niyan, dapat kung alin yung may kanal, yun yung nakasaklob dito. Kasi napakahalaga niyan mga idol, gawa ng siya yung kukontra na inyong balancer. Dito din papasok yung dulo niyan para hindi talaga siya gagalaw or hindi siya magkakaroon ng lagitik pagka lumuwag. No? Yan, so ilagay natin siya dito. Ayan, higpitan muna natin para may idea din yung iba. Ayan, lagay muna natin to. Para kahit pa paano, kayo-kayo na lang maglagay. So, marami kasing nagkakamali dito. Unang-unang mga idol, no? Pagka nagkamali tayo dito, ay sigurado mumublema ka. Kasi nga, puro untog-untog ang mangyayari dito sa motor natin. Magkaroon na pa ng pagkawasak, ano? Kasi, mahirap pagka naka-balancer type. Okay? Tapos, susunod na natin tong pinaka-gear niya dito. So, unahin nyo muna itong pinaka-timing gear niya dito sa balancer niya mismo, sa pinagtatapatan. Kasi itong dalawa na to ay mag-asawa to mga idol, no? Ayan, so kung makikita nyo, may marking yan. Ayan, no? So, medyo madilim-dilim ng konti kasi mag-alas 6 na mga idol, no? Tapos, meron din siyang marking. Basta tandaan nyo lang, meron niyang marking. So, ilagay muna natin siya. Ayan, lagay natin siya, no? Unahin natin ito isa. Ayan, lagay natin. Tapos, itapat nyo lang yung marking niya. Ayan. Tatapat nyo lang yung marking niya dito. Ayan, may marking din yan. Okay, so yun, magkatapat na yung marking, no? So ngayon, lalagay nyo tong mahaba na kunya dito sa kabila. Ayan, lagay natin. So yan, tulak lang natin yung pinaka-kunya. Okay, so ayan, tatapat muna natin siya. Okay, so yan ang purpose niyan mga idol, oh. Yan, makikita nyo, ayan, oh. Diba nakalabas siya? Kasi nga, para pa siya dito sa gear na to. Ngayon, kung maiksi kasi ang may lagay nyo, yun nandito, dito nyo may lagay, ang kunti lang kinakapitan. So possible, pagka katagalang bayo ng motor, ay lilihis, no? Kasi kunti lang yung makakain sa kanya. Okay, so yan. Pagka naitapat na natin yun, tapat na rin yung marking niya, tapos ilagay na rin natin to. Ito naman ay walang baliktaran yung gear ng clutch housing. So lagay natin siya pag ganito. Ayan, suksok natin. Yun. Tapos meron siyang washer dito na medyo makapal. Tapos meron pa yung isang manipis. Ayan. Tapos castle nut na yung kasunod. Okay, so lagay natin ng castle nut dito. Yan. Okay, so ganun lang ang paglagay mga idol, no? Basta siguraduhin nyo lang na naka-timing yan. Ayan, kung makikita nyo, ito yung PDC niya or top dead center niya. Ayan, may marking din dun sa loob. Ayun, no? May guhit. So dapat nakatapat yung T dyan, nakatabi ng isang guhit. Tapos ito dapat hindi to magkalayo, no? Hindi siya pwedeng sumubra ng isang ngipin, hindi siya sumubra ng kumulang ng isang ngipin. So dapat pantay yan. Kasi yan yung ibig sabihin nakababa yung pinakabayag ng balancer para pag umikot yung sigunyal, hindi sila magsalubong. Okay, so sana nakabigay ng idea dun sa iba at marami nagre-request pa rin sa atin. So kailangan ganun mga idol na naka-timing talaga. Okay, sa mga naka NS150 at NS160. Yan. So konting idea lang sa inyo mga idol.